unang-una, galing kami sa LTFRB last Tuesday, last week, na kung saan may initial na binigay ang LTFRB Regional Office na para sa mga drivers natin, yung ayuda para sa drivers. Subalit, initially, mayroon silang binigay, hindi pa kumpleto yung listahan. So, ang ginawa namin, ang sabi ko sa LTFRB, paano namin ito i-distribute? Wala namang listahan na binigay. So, ang sabi naman ng LTFRB na hold mo na i-deposit muna sa mga bangko namin, and then maglalabas sila ng list of drivers para alam namin kung kanino namin ibibigay yung cash na binigay, yung check. Now, pangalawa is nag-submit kami ng mga GCash numbers para sa mga driver na kung saan doon nila hinuhulog yung kanilang ayuda. So, yun, hinihintay namin yung ihuhulog nila sa GCash account nila para sabay namin i-release yung na-receive namin check-in last Tuesday, last week. Yes, Sir Bernard. Sir, ilan po ang nakuha natin sa LTFRB Region 1 na cheque? Well, nakakatawa, 18 lang na driver out of less than 200. So, okay na rin kasi nakita namin na may indikasyon na rin na talagang totoo na parating na yung ayuda para sa mga driver. So, hopefully, itong week na ito masisettle na kasi may mga technical problems na inaayos din ang DSWD tulad ng mga initial, ay yung mga middle initials, yung mga address. So, konti lang naman. Pero, balit yung aming subsidy para sa mga operators naman is baka andito na po sa account ng cooperative namin sa bangko. So, check ko ngayong Monday kung andyan na para maibigyan naman kaagad namin sa mga operators. Yes, sir. Sir, sa ngayon, dahil bukas, inaasahan na naman itong pagtaas ng ating gasolina, kamusta ang transport sector na naman patungkol dito, sir? Well, so far, sugod naman, buti na lang piso o 2 piso lang yung adjustment. Hindi tulad dati na bigtaan, minsan 12, 15, 20. So, at least maliit lang. So, hopefully next week, bababa uli para makabawi naman tayo. So, sa ngayon, depende, 85 to 90 pesos yung diesel natin. So, masakit pa rin. So, gusto natin na maibaba siya kahit dun lang sa dating presyo na 52, 55, or even 60 pesos. Balik sa ngayon, yung antas ng mga pasada, medyo malaki na porsyento. Dati, ano lang kalahati. So, sa pakikita natin sa daan, tingin ko mga nasa 90% na yung lumalabas. Yes, sir. Sir, sa request nyo ng service contracting program, meron na bang binigay itong LTFRB o ibang mga natin, itong pamahalaan? Sa service contracting kasi dito sa ating Region 1, particularly sa Pangasinan, ang priority na binigyan ng LTFRB mga modernized unit. Sa traditional, wala pa. So sa amin naman, sa grupo namin mga traditional jeepneys, siguro yung mga kasama kong iba, maintindihan nila kung bakit na-priority ang modernized dahil mayroon naman silang buwan ng hinuhulugan. So yung nakaraang 2 buwan, February, March, nasaktan sila dahil siyempre halos walang bumabiyay. So hopefully, pag may dumating kaagad na additional budget from DBM, so may sali naman kami kahit mga 10 days lang. Yun lang po. Yes, sir. Sir, pabor din ba kayo sa sinasabi ng ACTO, lalo na sa provisional na fare increase? Ano po ang masasabi nyo dito, sir? Nais din nilang magkaroon ng dagdag pasahe sana ang ating mga jeepney drivers. Well, dapat lang, napapanahon na kahit hindi provisional, panahon na dapat itaas ang pamasahe. Kasi talagang kung pagbabasihan mo yung presyo ng old diesel natin sa ngayon, malaki na yung pagkakaiba. So, kinakailangan na, hindi ako pabor kung sa provisional. Dapat yung regular fare na talaga ang idagdag nila. So, nasa mga si Liberty de Luna kasi kasama ko yan sa ACTO. Kaya hopefully, may process nila kaagad itong panawagan na dagdag pasahe. Yes, sir. Sa ngayon, sir, ano na yung mga pasahe natin na ongoing na sinisingil ng ating mga
drivers sa ngayon. Ganun pa rin ba, sir? Sa ngayon, yung minimum fare na rin na 13 pesos. Yung 13 pesos kasi, first 4 kilometers yon. Succeeding kilometers, halimbawa, pang 5 kilometers, may dagdag na po na 1 peso and 80 centavos as well ng mga susunod. So, ganun pa rin. Subalit, may mga passenger na mabait naman, mabait ang puso nila na kung sakaling magbigay ng 15 or 20 pesos, hindi na nila kinukuha yung sukli.